itong bagong PNR ang tinatawag nating North-South Commuter Rail. Ang North-South Commuter Rail po ay yung bagong release ng tren po na ginagawa po natin mula Clark, diretso ho Manila, dire-diretso po hanggang Calamba. At yung galing Calamba din naman po, ito po yung dire-diretso din naman po vice versa papuntang Clark International Airport. Dadaan din po ng Metro Manila. 157 kilometers po to, elevated po ito. Ibig sabihin ho, katulad ito ng Line 1, Line 2 at saka Line 3. Ang pagtatayuan po ng mga poste at biga po nito ay kung nasaan po mismo yung kasalukuyang release ng PNR. Kung kaya't kinakailangan po ng mga lumang bagod po ng PNR magbigay daan sa NSCR. Itong NSCR po ay kakaiba po sa mga lumang bagod natin sapagkat electric na ho ito, electric trains na ho ito katulad ng Line 1, Line 2, Line 3. Yung kasalukuyang PNR natin ay mechanical, diesel po. At dahil elevated to, hamak mas ligtas po ito kasi katulad ngayon po, hindi ho na tayo pwede magpatakbo na mabilis sa kasalukuyang PNR po kasi baka biglang may tumuwid. Marami hong bahay sa paligid. So may speed restriction po tayo sa mga train operators natin na hanggang maximum of 30 kilometers per hour lang sila. On the average, ang average speed nila is 20 kilometers per hour. Ganun kabagal po. At saka samantalang yung NSCR ho na gagawin natin, 120 kilometers po ito. Ibig po sabihin, mula Clark hanggang Manila, 1 oras lang ho tayo. Okay na. Isa pa ho, yung kasalukuyang PNR ho natin, pag peak hours, every 30 minutes ho ang biyahe. Pag off-peak hours ho, every 1 hour ang biyahe. Sa bagong PNR ho na ginagawa natin, ay katulad na po ng Line 1, Line 2, Line 3. Depende ho sa pasahero po, every 10 to 15 minutes, may bagong biyahe ho. Kung napakaraming pasahero, every 6 minutes, pwede ho, may bagong biyahe. Ibig sabihin po, pag tayo ho, hindi ho natin inabutan sa estasyon, yung tren na nauna na po, nakalis na po, konting pag-aantay lang po, may bagong-bago na hong darating. So, bukod dyan ho, may signaling, hamak na safer ho ito kasi may signaling system na ho ito. Ibig sabihin, kung absent-minded ho yung train operator natin, masama ho gising niya, yung bagon ho natin, kung meron ho siya na-detect na magkakaroon ng posibleng aksidente o meron ho siya na-detect na merong unidentified object dun sa tracks, kusya ho siyang hihinto. Hindi na ho kailangan niya ng train operator para huminto yung tren. So, hindi din tulad ngayon ho. Marami hong crossings ngayon dahil on track. Opo. So, pagka yung bago NSCR ho, tuloy-tuloy na ho yung mga sasakyan natin sa mga crossings po. At pagka bumaha ho ng konti, 6 inches, yung mga lumang bagon ho natin, hihinto na po, magpapahupa muna ho ng ulan. Pero ngayon ho, pinakahuli ho ito sa biyahe. Kahit bumabaha na ho, makakauwi pa ho tayo sa ating mga tahanan. Ibig sabihin po, balikan na po ang biyahe natin ngayon. Hindi na po kailangan natin mangupahan dito sa Metro Manila kung tayo nag-aaral dito o kaya nagtatrabaho dito. Balikan na ho tayo araw-araw sa Bulacan, sa Pampanga o kaya sa Laguna. At dahil balikan na ho tayo, magkakaroon ng additional housing communities sa Karatig Bayan ng Maynila. Dahil may additional housing communities sa Karatig Bayan ng Maynila, magkakaroon ho ng commercial development doon sa mga areas na malapit ho sa mga estasyon. At kung may commercial development po sa mga malapit na estasyon, ay may employment po. Kung saan may employment, meron ho tayong economic development. So, ibig po sabihin, madidikongest ang Metro Manila. Dahil madidikongest ang Metro Manila, mababawasan tayo ng traffic dito. Hindi lamang po yan. Yung bagong ginagawa ho nating NSCR ngayon, konektado po sa subway, konektado na po sa Line 1, konektado na po sa Line 2,
konektado na po sa Line 3. Sa Line 4, nagagawin din po natin papuntang Taytay.